Nako, matindi ho itong mga kababayan. Sana lang ha, sana para dito kay Ralph Recto, hindi ho natin marinig yung mga katagang huwag nyo kaming utusan dito. Pagtatanong ho nitong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa plenary debate ng 6.7 trillion 2026 national budget, nandito ho si Ralph Recto. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Magfo-focus lang ho tayo sa pagtatanong nitong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa plenaryo kaugnay dito sa 6.792 trillion 2026 national budget. O, Ralph Recto, sabihin mo na yung mga magic word ha. Huwag nyo kaming utusan dito. Pambihira talaga tong si Ralph Recto. Kung ayaw mo mautusan, Brad, huwag kang pumasok sa gobyerno. Langya ka, napaka-inutil mo talaga. Game! Distinguished colleague from Tarlac in Central Luzon, Senator Rodante Marcoleta. Senator Dante Marcoleta is recognized. Matindi ho ito mga kababayan. Pagka si Sen Dante ng sumalansan, sigurado, naku. Maraming yung mga salamat po, maaangas Mr. dyan President. Mr. Tabi-tabi President, nung mga nakaraang briefings po natin sa mga departments, nagkaroon po ako ng pagkakataon na i-discuss yung dynamics po ng ating 2026 budget. Nandito naman po ang ating kaibigan Secretary Recto. Kung hindi po ako nagkakamali, I did ask him about the consequences of the 6.7 trillion budget. Sir President, ang sabi sa atin ni Secretary Recto at the time, this amount will represent something like 22% of our GDP by 2026. Mr. President, tama po kaya ang aking pagkaka-recollect ng mga figures? Tw- 21.5% of our GDP, Mr. President. That is the exact figure. So halos ganun din po. Halos ganun rin. Halos pareho kasi lang. Halos pareho lang, Mr. President. ang sabi niya, kung halimbawa 21.5 or 22% of the GDP, then our GDP will be at least 30 trillion pesos. Abot Mr. po doon. President. Yeah. At naitanong ko rin po, Ginoong Pangulo, na kung ganito po kalaki ang ating budget, 6.7 trillion, magkano naman kako yung ating projected income? At ang pagkakaalam ko po, ang nasabi sa atin, Mr. President, ay about 5 trillion. Grabe yan. And leaving a deficit of 1.5 trillion pesos. Yes, Mr. President. To be exact is 4.9. Pero nasa 5 na rin, Mr. President. Ang ibig sabihin po, Tama po kayo. Mr. President, sa 1.7 trillion ay this is about 142 billion per month. 4.7 billion per day na utang natin, 197 million bawat oras. Grabe yan. Yes, Ibang klase talaga tong si Sen Dante. Talagang ipapaintindi ho niya sa bawat Pilipinong nakikinig, ganito kalaki ang ginagasta ng administrasyon na to at wala ho tayong nakikitang resulta. Pambihira talaga, oo. Narinig niyo ho yung mga figure na sinabi na yun ni Senator Rodante Marcoleta. Bin-breakdown ho niya kada linggo, kada taon, kada buwan, kada linggo, kada araw at kada oras ng winawaldas natin na pera at wala ho tayong nakikitang resulta. Anak ng Petrang Garapata. Palakpakan ho natin itong si Sen Dante. Sana mag-sink in sa utak ng bawat isang Pilipino yung pagiging napaka-incompetent ng administrasyon na to. Di ba? Wala ho tayong makikitang resulta. Utang dito, utang doon. Di ba? Oh, tax dito, tax doon. Yung pinapataas ho nila yung tax. Tapos maya-maya mababalitaan natin, flood control dito, flood control doon. Di ba? Ghost project dito, ghost project doon. Doon ho napupunta
yung mga hinihiram nating pera. Kaya nakakalungkot tong isipin yung pag-breakdown nitong si Senator Rodante Marcoleta, yung mga gastusin natin sa susunod na taon, talaga hong nakakalungkot. Wala tayong magagawa, kailangan nating gumasta. Kung gusto nating umandar ang ating ekonomiya, kailangan talaga nating gawin yan. Pero ika nga nung ating yung pinapakinggan natin, sinusundan natin na si Attorney Vic Rodriguez, pagka maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Hindi yung tipo utang tayo ng utang, di ba? Kasi okay lang sana utang tayo ng utang, yung ating ekonomiya packet ng packet, paganda ng paganda yung ating yung deficit natin walang problema yan. Kahit umutang tayo, nakikita naman natin ang resulta. Kaso ang problema ho dito, pasadsad na nga ekonomiya, utang pa tayo ng utang, lumalaki ang ating gastusin, wala naman nagiging resulta. Yun ang mahirap dito. Okay lang umutang tayo, kailangan yan. Sana naman, wag humapunta doon sa mga proponent ng flood control project, yung mga ghost flood control project. Nakakalungkot po talaga mga kababayan. Mr. President. Pero dahil sa kakulangan po ng oras noong panahon na yon, Sir President, hindi ko po masyadong naitanong at ngayon siguro baka I will be in a position to ask a few more questions. How do we manage to grow our economy by, let's say, an estimated 30 trillion pesos for 2026? Mr. President, Mr. Chair, kayo na po ang nagsabi kanina na kailangan maging granular tayo ng konti. Diba? So, paano po kaya? Sapagkat ang nangyari po sa ulat po na ating nabasa kamakailan lang, ang ating pong GDP sa third quarter ay halos 4% lang. Mula po dun sa forecast na 5.2%. Nakakabigla po sapagkat parang isang napakalaking dagok sa atin na ganun kababa lang ang entire output ng ating ekonomiya noong third quarter compared with the prior quarter, which is 5.5%. Tama po, Sir President. Tama po. Tama, Mr. President. Kaya po kanina I've been listening to the questions and interpellations of my colleagues, Mr. President. Talaga pong when we consider the finite resources of our government, talagang pagtatalunan, kanino ba dapat ibigay yung mas malaking parte ng budget para sa ganun ay malampasan natin ang napakalaking problema ng ating bansa. Kanina po, si Senator Kiko talagang very strongly ina-advocate niya talaga kung kinakailangan na bigyan po natin ng mas malaking budget ang agriculture. Tama naman po yun. Ngunit kung ang lahat po ng departamento ay ganoon ang kanilang gagawin at kukunti naman po yung ating budget, paano kaya yun, Mr. President? Sa business policy po kasi, meron silang tinatawag na Pareto Principle, otherwise known as Pareto Optimality. You will be in a position to satisfy one person that consequently will make another person sad. Ibig sabihin, pag dinagdagan mo yung agriculture, meron kang babawasan, baka mabawasan yung isa. Paano niyo po babalansihin yun? But, Mr. President, napaka-hirap at komplikadong pagbabalansi ho talaga. Tama ho kayo, Mr. President. Kasi kung titignan ho natin in Tier 2, sa dami hong pangangailangan po ng ating pamalaan, ay talagang iilan lang po ang nabibigyan ng allocation. So talagang pina-prioritize po, may plano po, inumpisahan ho natin sa Philippine Development Plan, and then from the Philippine Development Plan, ito po ay ibinababa na sa iba't ibang mga ahensya. So ano ho to, talagang dapat ho natin planuhin mabuti, strategically, kung ano po yung mga dapat nating unahin na i-address
bilang isang bansa? At the same time, ano po yung mga bagay na kailangan natin para lalong lumaki ang ating ekonomiya? Mr. President, they say that the devil is in the details. Yan. Naitanong ko po kay Secretary Recto nung panahon na nagbe-briefing pa yung kanyang departamento. So para ma-achieve natin more or less ang 30 trillion output ng ating economy, he suggested that we should grow as fast as we can. As a matter of fact, I recall he said, maybe we should grow at 7.5%. Mr. President, na-recall ko po kaya ng tama yun. Ang target ho natin next year, Senator Dante, is between 5 to 6%. Yun po ang ating target. Yun nga po, kaya ako'y nalulungkot. Narinig ko ngayon sapagkat yung 30 trillion pesos trillion pesos para po yun ay ma-achieve natin, kailangan natin talagang maitaas, maiangat ang ating ekonomiya ng mas mabilis kaysa doon sa ating pagpupunyagi na mapanagutan ng ating mga utang. Mas mabilis dapat yung pagsulog Tama po. ng ekonomiya. Kaya sabi ni Secretary Recto, at least 7.5% or even more. Ngayon po, Mr. President, talagang ako po ay nalulungkot kung paano natin gagawin. Sumadsad po yung ating ekonomiya at 4% itong nakaraang quarter. And the foreseeable future is very, very bleak. May nagsasabi po, our stock market is the worst in the region today. Our currency is the worst in the region. And then, may nagsasabi pa po, foreign direct investment dropped by more than 40%. So with this bleak scenario ahead of us, yung sinasabi po ninyo, Mr. President, na mga headwinds na maaaring magpabagal pa sa pagsulong ng ating ekonomiya. Nakakatakot po ang lahat ng ito. Kaya, paano po kaya natin gagamitin ang ating mga granular analysis dito? Like for example, at 6.7 trillion pesos, Mr. President, gaano po kaya yung idadagdag sa ating per capita GDP? Dapat meron po tayo kahit pa paanong estimates. Yan. The balancing act is there, but the details must also be presented. Kahit pa paano, ay makita po natin kung tatama o hindi. Kasi po, nung isang araw, bumisita po yung ambassador ng Australia sa aking opisina at sa aming pag-uusap. Napag-usapan po yung per capita GDP. Kamuntik na po ako nahulog sa aking upuan, Mr. President. Kasi ngayon ko lang po talaga tahasang nakita. As of 2024, the per capita GDP of Australia is $64,500 US. Mr. President, tayo po, 2024, magkano po yung per capita GDP in US dollars? So, kung 4,500... 4,500 Narinig ko. US dollars, Mr. President. $64,500 per capita Australia. Tayo po'y 4,000. Malayo pa, Mr. President. Pero Mr. President, Pero yung purchasing power parity natin, siguro times 2 niya, 9,000. yes. And also, Mr. President, next year ho, maabot na ho natin yung upper middle income status. Kasi kulang na lang ho tayo ng $24, if I'm not, 20... Upper middle status daw. Ito naman talagang, ikaw, Senator Witt. Pambihira talaga. Oo. $26, Mr. President. So, in other words, lumalaki naman po yung ating economy even on a per capita basis, Mr. Gusto ko pong maniwala, Mr. President, kasi po, nung nakaraang taon,
Sa ganito rin pagkakataon, ang pagkakaiba lang, nandun po ako sa House of Representatives, ngayon po ay nasa Senado ako. At that time, I think last year, of the original members of the ASEAN, tayo na lamang pong hindi nakaka-graduate doon sa upper middle income. Halos ang lahat po ay nakaakyat na eh. Yun po yung nakakalungkot na bahagi. Kaya, with all due respect, kami po ay naghahanap ng konting mga detalye. At parang narinig ko pa nga ang estimates noon last year, ang sinabi ng ating kalihim ng DBM, by 2028, pasensya na kung gano'n ang pagkakatanda ko, Madam Secretary, buong tapang niyang sinabi na yung ating poverty incidence rate, sabi niya gano'n, magiging 1 digit. Ngayon po, ano na po yung percentage ng ating poverty incidence rate ngayon, Mr. President? Sabi mo kanina, parang 16. Narinig ko, 16%. Ngayon po, matatapos na po ang 2025, papasok na tayo sa 2026. Halos 2 taon mahigit. Kung ang projection is for the country to achieve a 1-digit poverty incidence rate, maganda po sana ngayon. Palagay niyo makukuha po natin yan, Mr. President? Ngayon po, Mr. President, ang ating poverty incidence officially is about 15.5%. Ang target po is single digit by 2028. no? So, base po sa mga analysis ng DepDev, kaya naman po umabot ng single digit by 2028. Kung ang takbo ng ekonomiya natin ay ganito ho, mga nasa 5%, 6%, tapos tuloy po yung mga programa ho natin para po sa mga mahihirap nating mga kababayan, aabot naman ho tayo doon. Yun nga po but we are held up by our macro and microeconomic assumptions. Mga indicators na ginagamit natin. If we say that we aim at 1-digit poverty incidence rate by 2028, the assumptions must be that dapat hindi gumalaw din. Every other indicators must be held constant. The economist would say, ceteris paribus. So, ang laki po ng factors na maaaring hindi rin natin makuha kahit na 6.7 trillion. Ang gusto ko pong tuntunin, Mr. President, kung hindi naman natin mapuproduce talaga the desired GDP to finance 6.7 trillion, bakit po tayo nag-isip ng ganong kalaking budget? Parang halimbawa, yung pamilya ng ating respected majority leader, ang kinikita niya ay X amount per month or per year. Pwede bang i-present sa kanya ng kanyang butihing asawa na ngayon ay miyembro ng Kongreso? Oh, darling, sabi niya, ito ang budget natin for next year. Sabi ng ating majority leader, Mr. President, ba't naman ganyang kalaki? Alam mo naman ang sweldo ko, ganito lang. Bakit doble pa doon sa kaya kong ibigay? Mahirapan naman ako rito. Ang sabi ng kanyang butihing asawa, Mr. President, hindi ko problema yan. Ikaw ang ano yan. Ito ang kinakailangan nating maipundar sapagkat kinuwenta ko na lahat ng pangangailangan natin, ng ating mga anak, ang kanilang pag-aaral, ang kanilang kalusugan at lahat-lahat na. Paano po yun? Hindi ba pwedeng sabihin ng ating majority leader, dahan-dahan ka naman. Hihirapan tayo dyan. Maaring lahat ay makuha natin sa pag-estimate. Ngunit, sa actual, mahirapan naman tayo.
Kasi po, tingnan ninyo, ang projected income is only 5 trillion. Ang ating budget ay 6.7 trillion. Uutangin natin 1.7 trillion. Eh hindi naman natin kayang ipundar yung ekonomiya para ma-achieve natin ang 30 trillion pesos or so. Because by that, we need to grow by not only 7.5%, maybe more. Mr. President. Mr. President, sa growth at 5%, aabot na ho tayo ng 30 trillion pesos, Mr. President, in terms of economic size, Mr. President. Having said that, Gusto ko maniwala, Mr. President. Siyempre, kung mas mabilis pa, mas maganda, Mr. President. Mas maganda, Mr. President. ngayon ang mahalaga, kung uutang tayo, Siguro, Lang to, ang budget debate plenary debate, bulahan. Yung mga senador, binobola ho sila nitong si Ralph Recto. Pero hindi nyo mabobola itong si Senator Rodante Marcoleta. Kahit ako gusto ko maniwala Kaso lahat ng sinasabi nitong si Ralph Recto, walang nagkakatotoo. Ibig sabihin, pambubudol din ho yung ginagawa na yan itong si Ralph Recto. siguro po magagawa natin yun, Mr. President, kung pagtutulungan natin. Halimbawa po, gusto kong itanong po sa ating DepDep, sa ating mga ahensya, para sa ganun ay ma-promote naman ng mga industries na nag-ooperate sa ating economy. Di po ba meron kayong tinatawag na input-output table, Mr. President? Po, Mr. President. Gaano po kalaki yung ating input-output table Malaki yan. sa economy? Mga 64 sectors po, Mr. President. 64 sectors ang covered. Parang hindi po accurate kasi 64 by 64, Mr. President, to be accurate about it. kasi in the late 80s parang 200 by 200 po eh. Can you check your data? You might be referring to subsector. Yes, yun po yung subsectors, Mr. President. The entire economy. 24 Mr. President. by 240 by 240. Yung Okay, that's more accurate. 245 by 245. Importante po kasi yun, Mr. President, because dun sa input-output table, makikita po natin ang mga industries that influence each other. Doon makikita natin, alin ba yung dapat nating i-promote? Alin ba dapat nating supportan because it affects and it influences maybe more than the others. Para sa ganun, malalaman natin kung talagang may hit natin ang target o hindi. Because kung sinuportahan natin yung industry, pag tiningnan nyo po sa inyong table, tatatlo lang naman palang industry ang kanyang pwedeng suportahan. Pwede ba nating malaman ngayon, ano ba yung mga industries, for example? Somebody said that construction industry is the only one na parang bumagsak ngayon. Kasi nga, ang nangyari, siguro dahil nga sa iskandalong dinulot po ng flood control, medyo atubili ngayon ang lahat ng industry na may kinalaman sa public and private construction. Nako. Pati construction activities might be delayed, pati procurement. So, pati ang mamumuhunan dyan, ilan po ang mga industries na affected kung bumagsak ang isang industry kagaya ng construction industry? Ito po kasi yung dapat nating makita Ang imbes na pinag-uusapan po natin ay kung ano-ano, wala naman po kaming nakikita kung saan papunta po yung perang ilalagay at ilang industry ang maapektuhan, and that industry will be able to capacitate or even influence the growth of another and vice versa. Wala po kaming ganong idea. And no one even presented para sa aming kaalaman, kahit na po siguro in general terms, para makikita po natin, and even in the matter of deciding where to invest our finite resources, the Senate will be guided, Mr. President. Tama ho kayo, Mr. President. Itong nangyayari ho sa ating ekonomiya,
lalo na yung pagbagal po at 4%. Isang dahilan ho dyan ay yung construction industry. Nabanggit ko nga ho kanina. At marami ho itong kasing konektadong industriya. For example po, mga hardware, delivery trucks, yung mga nagtatrabaho po sa mga delivery trucks, yung mga nagtatrabaho po sa hardware, of course, yung gumagawa ng bakal, gumagawa ng semento, gumagawa ng kahoy, gumagawa ng pako. Marami pong konektadong industriya po sa construction industry. Kaya yan po ay isa sa pinaka malawak na industriya sa ating bansa. Dahil hindi lang naman po gobyerno nagko-construct, pati private sector ang nagko-construct. Pero Mr. President, Senator Marcoleta, DepDev can submit to you a much more comprehensive study on the effects of the slowdown of the construction industry para ho talagang komprehensibo po yung ibibigay na report. Wala naman po akong particular interest. Kung baga nagamit ko lamang po halimbawa because somebody said na medyo naapektuhan po nga yung construction industry. Pero maganda ho pag-aralan to dahil ho talagang kung magiging ganito pa in the next quarter, makikita ho natin pagbagal ng ekonomiya ho. Siguro po, kayo po, Mr. President, Chairman, ay mas karapat-dapat na makatanggap niyan sapagkat malawak po ang inyong responsibilidad sa inyo pong balikat nakasalalay ngayon ang paglalatag ng ating 2026 budget. Napakalaking bagay po yan. It is a very important reference and input for you to consider, Mr. President. Actually, hindi lang pako, hindi lang bakal, pati po bato na ginagamit, yung tinatawag nilang aggregates. Ano po? Merong riverbed, merong minimina sa bundok na kung tawagin, may kanya-kanyang sizes pa yun, Mr. President. Merong G1, merong 3/4, merong 3/8, maliban pa yung Porac sand na kinukuha sa Porac, Pampanga, yung mga tailings, lahat ng ito Dikit-dikit po yan kasi. Kaya po kung walang maliwanag na larawan kung paano ang bawat industry ay nagkakaroon ng epekto sa bawat isa, kung paano ang isa ay nai-impluensya ng bawat isa, medyo parang hindi namin masundan kung paano talaga natin makukuha yung minimithi nating mga targets upang sa ganun ay matustusan natin ang napakalaking budget na nailatag ng ating pamahalaan. Kaya po, medyo may konting duda lang po, Mr. President, kasi po may mga taong kinikilala naman sa ating lipunan, lalo po yung nasa business sector. Halimbawa po yung PCCI, the Philippine Chamber of Commerce and Industry, yung kanilang president na si Enonina Mangyo, sinabi po niya na anemic po talaga yung 4% GDP growth At sabi niya, it's a wake-up call and reflects the challenges confronting key sectors of our economy. Ito po kanya ay, it is the weakest output since the 3.8% contraction of the economy na inapektuhan po ng pandemic. Sinabi pa po niya, Mr. President, MSMEs continue to struggle with high cost and limited access to financing. Manufacturers face rising production costs and logistical constraints. And our agriculture sector still needs stronger support to improve productivity. Ito po yung kanilang mga saloobin at mga pangamba. Yun naman pong chair ng Federation of Philippine Industry, Elizabeth Lee, noted that the Philippines has been grappling with investors' risk aversion. Ito yung problema po People are spending less as prices bite and confidence dips. So hindi lamang po kami na nandito, tayong lahat na nandito sa Senado, Mr. President, kundi mga kinikilalang mga figura, mga industry captains ang nagpapahayag po ng pangamba kung saan patungo po ang ating ekonomiya. Si Alfred Panlilio po,
na presidente ng Management Association of the Philippines. This is definitely very concerning, sabi po niya. He was referring to the 4% growth na talagang ikinabigla nating lahat. Ang sabi pa po niya, in my view, it is all about confidence in the country with all these corruption issues coming out. Mr. President, pati ang European Chamber of Commerce of the Philippines, ang sabi niya, as a consumption-driven economy, we see the recent crackdown in corruption as a contributor to slower than normal growth due to cancellation of government projects. Ito po yung sinasabi natin kanina, dahil nga po sa maanumalyang pagpapatupad ng flood control projects, ay talaga pong naging negatibo ang pananaw ng napakaraming leaders ng ating industriya. Mr. President. Actually, ay nakikipag-usap lang po kay Senator Recto, kay Senator Balisacan. Isa rin pong dahilan, Mr. President, and I saw this also dito sa SGB report, yung household consumption rin ho natin bumagal, Mr. President. Bumagal dahil sa kumpiyansa ng tao, dahil rin sa mga bagyo na nararanasan ho natin. So ito rin isang dahilan kung bakit ho bumagal po yung ating third quarter economic growth. But ngayon papasok na ho tayo ng Pasko. Alam naman ho natin na during Pasko, every Christmas, ang tao po ay gumagastos. So hopefully mag-rebound yung ating household consumption. Yung construction naman po ay nandyan na ho ang bagong pamunuan ng DPWH. Maayos ho nila yung problema doon at ma-revive rin ulit yung construction industries. Nakakatuwa itong si anong pangalan to? Itong si Winggatchel yan. Talagang paniwalang-paniwala din siya sa sinasabi niya na kesyo yung pagpasok ng bagong pamunuan ng DPWH ay may isa sa ayos ang dekadang problema pagnanakaw at talagang napakatinding korupsyon dyan sa ahensya na yan. Loko-loko. Especially from the DPWH. So mayroon naman po tayong mga Pati kami lulukoyin mo. bright spots, Mr. President. At kaya kumpiyansa rin po ang ating economic managers na kaya nating umabot ng at least mga 5.1%, 5%, at least 5% by end of the year, Mr. President. The low end of the target, Mr. President. Pero mas maganda po siguro, Mr. President, na hindi lamang tayo bumabase sa Disyembre dahil darating ang mga festivities, kundi sana all year round naman po, meron tayong inaasahan na makakapagpasigla sa ating mamamayan, paano ma-increase ang kanilang personal disposable income. Mamaya po, meron akong irerekomenda. Total, nandyan na naman po si Secretary Recto at si Secretary Pangandaman. Kung hindi naman po sila ko kontra. Hindi ko kontra Si po yan. Secretary Basta Recto kayo. hindi po kumontra doon sa isang proposal ko. Mamaya meron pong isa. Sana hindi na naman siya kukontra para po maging masaya. Hindi ko kontra yan, sigurado. Ang kinabukasan natin. Hindi ko kontra. Ayaw lang niyang utusan. Galit siya pagka inuutusan tamad eh. Sa DepDep, dahil nga po sa gulong idinulot ng flood control projects, malinaw po that we were able to establish that there is no comprehensive integrated master plan of flood control program. We were able to find out that the agency that is supposed to be overseeing the master planning and overseeing this is a small agency. Oh no, it's not an agency. I think it's a small office within the Department of National, Environment and Natural Resources. Yun po tinatawag na River Basin Control Office. Alam po ba ninyo, Secretary Balisacan, pag tinignan po niyo yung opisina na yon at yung mandate niya, which is governed by two, I think, executive orders, sila pala ang merong responsibilidad
na gumawa ng isang master plan by being able to integrate the 18 river basins in this country. Sa mga tweed, kung yung po ay integrated and comprehensive, wala pong masasayang eh. Hindi yung isolated. Dito pinag-uusapan lang po natin flood control muna. Maglatag po kayo ng flood control na hindi po magkakakonekta. Saan po pupunta yon? Sa kawalan. Sa puro sayang. Kahit na ipagpalagay po natin na hindi ghost, pagpalagay natin na these flood control projects were constructed according to specifications, the materials are superior. Eh kung hindi rin naman sila magkakadugtong eh. Correct. Wala rin pong mangyayari. Parang wala pong strategic impact. There is no strategic national impact hanggat hindi po nyo pinakyalaman. Kasi po kayo yung national architect. Eh. You are supposed to be the one that will ensure that all these projects makikinabang ang buong bansa. The national impact is more important than the regional or even the myopic impact that it may probably give to a certain locality. Do you agree, Mr. President? Yeah. So, Mr. President, under the new charter of DepDev, master planning of various sectors will be under the ambit of DepDev. So meaning they will now oversee the master planning of, for example po, itong mga flood control projects, different river basins, and to make sure that the culture of planning is implemented and practiced in different, across different agencies, Mr. President. So not only on paper, but really on action. No? So paplano, then they will allocate, they will program the plans, and then after that, allocate funds to implement the plans. Is it safe to assume, Mr. President, that the DepEd started with the next year budget? Parang dumaan na po sa inyo ngayon lahat yung naipundar na mga projects, more specifically flood control and the more critical projects. Nagsimula na po ba tayo dito sa budget na pinag-uusapan natin ngayon? O magsisimula pa lamang kayo? Mag-uumpisa pa lang po. So mga tweet, yung pong 2026 budget, Mr. President, kanya-kanya pa rin. Well, Mr. President, for 2026, wala na pong flood control projects. Dahil nga ho, kung wala pong master plan, wala pong flood control ho tayong lalagay. At doon po sa mga ibang sectors na kailangan rin po ng plano, yun po yung inuumpisahan ho nila. Marami ho kailangan ng plano kasi dami ho tayong ginagastos eh. No? So kailangan ho talaga ng isang sectoral plan, Mr. President. Kaso po, hindi lang flood control ang pinag-uusapan natin. Mga road networks natin, mga bridges, lahat po ng infrastructure. Ang problema pa nga dyan, kung wala na tayong flood control, paano kung talagang kailangan proteksyonan ng komunidad ngayon? Dahil sa takot ngayon natin na baka masangkot na naman ang marami, wala na talagang ilalatag sa flood control. Paano kung talagang ang isang komunidad lagyan dapat ng flood control sapagkat darating na naman ang maraming unos ng buhay? Sino ngayon ang magliligtas sa buhay ng mga komunidad? Dahil sa takot natin, bigla na lang tayo nagpasya. Wala na munang flood control sa 2026 budget, who is going to assure us that our community will be shielded despite the lack and absence of flood control. Mr. project. President, hindi naman po sa walang flood control dahil meron pa hong approximately 150 billion na natitira sa flood control na i-implement po sa 2026. In fact, marami hong hindi ho na i-implement. No? Kaya ho ngayon, bago ho i-implementa ho, talagang pinag-aaralan muna ngayon ng Department of Public Works. Kasi po, so may sabi niyo- pondo pa, may pondo naman ho, Mr. Chairman. It's just hindi lang nila ini-implement dahil natuklasan po ni Secretary Dizon na marami rin po palang mga flood control ni plano o program of work, wala. So yun po ang inaayos ho nila.
Yun nga po, kasi sabi po nyo, wala ng flood control, meron pa pala. So, Sa natitirang pondo. Pero po yung bagong pondo for 2026, wala na ho. Zero ho siya. at saka po, Mr. President, initially, ang dami po namin nakita na talagang yung sa sistema po ng pagpapatupad ng mga projects na yan, pinakamarami sa flood control at iba't iba pa. Napansin po namin kasi na talagang namamanipula po talaga doon pa lamang sa NEP phase pa lang eh. Yan. Kagaya po ng Net-based nausisa pala. namin nung tinatanong po natin si Secretary Pangandaman, katabi niya ron si Undersecretary Catalina Cabral. Napansin ko po kasi na yung ibang expenditures, for example, ng DPWH, yung pong tinatawag nating STOs, at saka lalong-lalo na yung PAPs, Madam Secretary, talagang there is a determined effort na yung ceilings na nilagay po ng DBM sa NEP, talagang binabawasan nila eh. I was able to note at least 2 expenditures, yung STOs and the PAPs. Meron pa nga pong isang taon doon 2025, yung nilagay po ninyong ceiling, inalis nila, ginawa nilang zero sa GAA. Ang medyo napansin ko rin po ron, nahulog. Sinulatan niyo po sila eh. And in that letter, sabi ninyo, we repeatedly remind you that please strictly adhere to the ceilings established by us kasi pinag-aralan namin ito eh. But they continuously, binabawasan talaga at lumilitaw po, nakita natin kung saan nila nilalagay. Doon sa convergence projects, these are the modern pork barrel. Meron silang SSP, meron silang CCSP, may SDM4, may BIP, lahat-lahat. Maliban pa sa convergence projects na ina-undertake ng ng iba't ibang mga ehensya, katulad ng Roll-It, katulad ng TICAS, bla bla bla. Dito po na ilalagay, dito na isi-switch yung nakukuha, nare-reduce doon sa mga NEP na nilagay ninyo, na ilalatag nila sa ibang ano eh. Ito yung sistema po na dapat ay nakita nating lahat. Yun pong Maharlika Investment Fund, Mr. President, ito po ay pinag-isipan at nais sa batas 2 taon na nakararaan. Are the promises of the Maharlika Investment Fund fulfilled, Mr. President? Baka mawala yung nandiyan. Hindi, ilagay mo dyan sa... Sa inyo, binigay nyo sa akin. Ito. Hindi, yung Maharlika yung binigay mo sa akin kanina. Sa Maharlika po, actually, hindi pa ho ganun karami ang kanilang investments dahil sinisigurado rin ho nila, Mr. President, na yung kanilang investments ay siguradong una-una will contribute to nation building at pangalawa po will yield to returns for the Filipino people. So yung mga na-invest ho nila ngayon, meron ho silang investment sa ATI, yung port operator dito sa ating bansa. Malapit na raw mag-close yung NGCP investment ho
which I agree dito dahil kailangan ho natin may eyes and ears sa NGCP. Meron ho rin silang bridge financing sa isang mining company at the rest puro government security. So ito lang po yung tatlong kumpanya na meron ho silang ka-transaction. Alam ko po itong tatlong binanggit ninyo, Mr. President. Ang aking pong gusto sanang malaman, ganito po ba ang naging pag-asa natin? Sapagkat yung perang inilagay natin para maging Maharlika Investment Fund, kinuha po natin sa dalawang development banks. Ang karamihan po ay kinuha sa Development Bank of the Philippines at yung iba ay sa Land Bank. Pwede ba nating sabihin na kung hindi kinuha doon sa mga bangko na yon, na ang perang yon is devoted to development, at ikukumpara natin itong tatlong ginawang investment so far ng MI ng Maharlika Investment Fund, masasabi ba natin na nagtagumpay tayo kung ikukumpara sa potential na nangyari sana kung hindi natin kinuha sa mga bangko yon at sa iba pang mga pinagkuhanan nating sources? Ang Maharlika po, meron din ho kasi silang nation building function, Mr. President, at kasama rin sa kanilang mandato na mag-invest sa mga they call high impact sectors key to national development. So energy, agriculture. Isa pa ho yung ano na yan, isa pa ho yung Maharlika, ano na yan, ang Maharlika investment na yan. Ano na ho bang nangyari dyan sa pondo na yan? Pambira, ano na ho nangyari dun sa mga kinita o kung kumita nga ba? Di ba? Saan pinag-i-invest yan? Alam mo na, pinapaliwanag nila dyan kasi walang ka-transparent. Tinatanggap na lang ho natin kung ano sabihin nitong si Ralph Recto. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Mga kababayan, ha, bukas ho, talagang tututukan ho natin yung mga kaganapan dyan sa Blue Ribbon Committee. Pagkatapos ng video na to, pasadaan naman ho natin yung nangyaring press con kanina kaugnay sa mga magkakasa ng mga malalawakang pagkilos sa mga susunod na araw. Mahalin ho natin Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan. Saludo, Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan mo muna natin.